my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Sa bawat buhay natin, Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawahan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siya ang pag-asa, siya ang lunas, siya'y walang angkatumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niyang hangganan. At kaya ni Jesus na ating huwarap, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawahan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawahan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kung di maunawahan kanyang kalooban,
Amen. Happy midweek po mga kapatid at God first morning sa lahat ng nandito ngayon. Ano? Patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga nito. Bagong buhay, bagong lakas, bagong kalakasan. Sa lahat ng mga nandyan sa live, salamat po sa muling pagbabalik. At kasama natin ang Panginoon sa umaga nito sa ating pagbabasa, pag-aaral, pag-reflect at pananalangin. Ngayon ay siguro may technical problem si Pastor. Hindi ko siya makakontak. Kasi baka walang internet sa lugar nila. Tayo manalangin at tutuloy natin ang ating pagbabasa. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, salamat muli nyo kaming ginising. Salamat sa pagkakataon na muli ka namin makasama sa aming live devotional. Nawa ang aming pagbabasa at tungkol sa history sinulat ni Miller ay makatulong sa amin na makita ang iyong liwanag. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. At dito sa ating lecture ngayon, ang taon ng katapusan ng sanlibutan. Dito inulaan nila ni Miller kasi na matatapos ang mundo, darating si Jesus ng 1844. No? Tingnan natin kung ano yung sinulat ni William Miller dito. Dito sa Apocalypse verse 1 to 7, tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Apocalypse 1:7. Makikita siya ng bawat mata ng mga kanyang tagasunod. Ngunit yung mga hindi masisilaw sa kanyang pagdating, hindi makakatingin ng diretso, at sila ay masisilaw. Sa taong ito, ang huling taon na nagahari si Satanas sa ating lupa. O diba nga naman, nagahari si Satan dito sa atin. Ganun pa man ay marami kasi mga tukso na binibigay sa atin, mga panilaw, kaya namamali tayo ng pagpili. So, darating si Jesus sa mga kaharian sa lupa ay madudurog. Ang sigaw ng tagumpay ay marinig sa langit. Wala nang panahon, sabi ni Miller. Darating na si Jesus, wala nang panahon. Ganito daw ang sinulat ni William Miller sa kanyang pagsasalita sa bagong taon sa mga naniniwala sa ikalawang pagparito. Noong January 1, 1843, ay New Year, tas ito yung kanyang sinulat. Sa wakas ay dumating na ang taon ng katapusan ng mundo, sabi Miller, kasi 1843 yan Sinihintay na nila dyan, ang in-expect nila ay sa pagitan ng March. Tingnan natin. At tulad ng maaari nating asahan, sobrang kanilang kagalakan. Ngunit hindi sila tiyak kung kailan sa taong iyon ang dapat nilang asahan. Si Miller mismo, dahil batid niya na sinabi ni Kristo na walang nakakaalam ng araw o oras, ay naging maingat sa paksa. Sabi nga niya, din alam nga naman nakakaalam, di ba? Tungkol sa taong 1843 ay halos kasing tiyak na ng gusto niya. Ayun, yun kasi yung gusto niya, yung pinag-aralan niya. Ngunit noong December 1842, pinilit ng kanyang mga tagasunod na maging mas tiyak siya. Sabi siguro ng kanyang mga tagasunod, pasiguraduhin mo naman, kapatid na Miller, kasi tayo, isang buwan na lang, 1843 na, sabi. Kung sa bagay, ang mismong susunod na buwan ay magsisimula ng 1843. Napagpasya ni Miller na maaari nga siyang maging mas tiyak. Kaya sinigurado niya. Batay sa kanyang mga kalkulasyon tungkol sa pista ng Pasko ng mga Hudyo, isinulat niya na naniniwala siyang lilitaw si Jesus sa mga ulap ng langit sa pagitan ng March 21, 1843 hanggang March 21, 1844. So, ayan, buong isang taon. But from March to March. Tingnan natin sunod. Yung mga nag-aakalang nakatuklas sila ng isang formula para sa pagtukoy ng eksaktong araw ay nagtakda ng maraming tiyak na petsa sa pagitan ng dalawang punto. Si Miller mismo ay nakahawak para sa isang katuparan sa huling bahagi ng taon dahil inakala niya magsusubok ang kanilang mga pananampalataya. Ito ay sinubukan nga. Ang ikalawang pagparito ay hindi naganap noong March 21, 1844. Nagpasya ang mga umaasa na mali ang kalkulasyon nila sa petsa ng Pasko. Akala nila mali lang ng calculation. Tingnan ulit nila yan. Tingnan natin. Inasog nila sa October yan. Marahil iyon ay sa April 21. Ngunit lumipas din ang petsang iyon. Ayan, wala pa rin. Akala nila March 2, isang buwan inasog nila. Dahil dito, ang mga grupong Millerite ay dumaan sa kanilang unang kabiguan sa Tagsibol. Ayan, nabigo sila mga kapatid. Masakit ang mabigo. Iniwasan ng kilusan ang pagkawatak-watak
Noong panahon ngayon, dahil hindi sila naglagay ng labis na pag-asa sa isang tiyak na petsa, sa kabilang banda, nasiraan sila ng loob. Dito pa lang parang nagkakaano na sila, no? Parang nagkakalabuan na, no? At bandang huli nagkawatak-watak nga sila eh. Pero tingnan natin susunod. Nagpatuloy sila sa pag-aaral ng kanilang mga Biblia upang malaman kung nasaan sila sa propesiyang panahon. Tinignan nila ngayon yung Bible, ano bang panahon na natin ngayon? Sabi nila. Tinignan ulit nila, ano, pinag-aralan nila. Grabe, siguro sa panahon na yun, dahil sila disappointed, ano? Di sila mapakali at tingin ulit sila sa Bible, halos di na makatulog kakaaral, kakabasa. No? Pilit na inaalam kung saan sila nagkamali. Pagkatapos ng unang bahagi ng tag-araw ay natuklasan nila ang Habakuk 2:3 sapagkat ang pangitain ay para sa taktang panahon. Ngunit sa wakas ay magsasalita at hindi magsisinungaling sapagkat tiyak na darating, hindi magtatagal. Ayan na po. Tiyak na darating ang Panginoon at ito hindi na magtatagal. So, tingnan natin. Mamaya may reflection ako maganda dyan. Napagpasya nila na sila ay nasa panahon ng paghihintay. Pagkatapos ng lahat, hindi ba malinaw na itinuro ng Mateo 25:5 na ang kasintahang lalaki ay naghintay? Oo, tama. Ang kanilang pananampalataya ay may katatagan na dapat nating hangaan. Ayan, ano? Ang pananampalataya ay naghihintay, ano po? Tayo maghihintay dahil siya tsak na darating, ano po? Tsak na darating. At ang mataas ng pananampalataya, yun yung naniniwala na siya darating at naghahanda. Ano po, naghahanda? May kaiba kasi naghihintay lang, ano? Kaysa sa naghahanda, naghihintay. Tuloy natin. Oo, sila ay nabigo. Ngunit sa halip na sumuko, bumalik sila sa kanilang mga Biblia upang matuklasan ang kanilang kinaroroonan sa propetikong kasaysayan. Hindi iyon ang nais nilang gawin, ngunit ito ang tanging pagpipilian para sa atin na patuloy na sumisigaw ng hanggang kailan, O Panginoon, sabi no? Hanggang kailan, O Panginoon? Madaling salita, no? Tayo ba sabihin ba natin hanggang kailan, O Panginoon? Siyempre, maging ready lang tayo mga kapatid. Yun na yung tawag dito, yun na yung para tayo nagmamadali, ano ba? Well, masarap na matapos na yung paghihirap sa lupa, pero hindi natin pwedeng utusan ang pagbalik niya, no? Pwede natin i-request, pero hindi natin pwedeng utusan na siya bumalik na, no? So, tingnan nyo, siya ay dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Ayan, bawat mata. Okay. Yan ang ating leha sa mga ganito. Sila ay kinalkulan nila na yung pagdating, ngunit sa Bible sabi ay siya darating nang wala nakakaalam. Ano? Kasi pagka nalaman ng mga tao kung kailan siya darating, ay hindi magiging maganda ang resulta. Sabi nga ni Pastor kahapon. Ano? Kunyari ba, bukas na siya darating, ako, magsisisi na ako ngayon bukas na pala darating. Kung matagal pa, matagal pa naman. Diba? So wala, no? So walang magiging magandang resulta at ibubunga. So dapat tayo lamang ay maganda, mag-ipon ng kayamanan sa kalangitan, ano? Huwag dito sa lupa. At ating ibahagi ang magandang balita na yan, ano? At sabi nga ni Pastor ay anumang oras siya ay darating, kaya siguradong darating. Hindi niya sa hymnal natin yan, siya ay darating, di ba? At siguradong malapit na. Bakit ko nasabing malapit na? Ang buhay ng tao ay maigsi lamang, ano po? Sa ating personal na buhay na paghihintay, ang ating paghihintay lamang ay habang mulat ang ating mga mata, ano po? Pag pumikit na yung mata natin, isabihin niyan ay hindi na natin alam yung haba ng panahon, kung gaano kahaba. Kaya huwag natin sabihin ang tagal naman na 1844 pa yung darating, sabi. Bakit buhay ka na ba noong 1844? Nahintay ka na ba noon? Yan ang sagot ko sa mga tumutulig sa matagal na raw, no? Naghintay ka na ba noong 1844? Hindi. Kailan ka ba naghintay? Nito lang naman, 2002 ka naghintay. Nung ikaw yung magkaisip. O, diba? Hindi ka pa naghintay, no? So, maghintay ka lang at yung buhay mo ay sana umabot sa pagdating ng Panginoon. Ano po? Huwag na tayong makaranas ng mga iba pang paghihirap. Dumating na ang Panginoon habang tayo ay nakamulat ang ating mga mata. Kung hindi man, huwag kayong mag-alala. Magtutulog lang tayo sandali. Muling gigising sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, yan ang ating magandang lesson sa history na isinulat ni George Knight sa karanasan nila William Miller, ano po. At tayo magpapatuloy at lilipat tayo doon sa kabila sa
GFM at patuloy na matuto pa. Asa na yung aking link? Kanina si Kuya Monching hindi makapasok doon, ano? Through email kasi yung pagpasok doon eh. Ayan, sige po. Hintayin natin ang kanilang pag-accept. Pastor Nelvin, where are you? Mamaya mag-chat-chat yan. Anyway, okay lang naman. Kumustahin natin siya mamaya. Alright. Dagdag lang po. Kaya nga po sabi ko, nag-share ako ng mga gawain ng aming church dahil sabi ko nakakahawa talaga ito. Dahil pati pagsamba, pastor, nagbago. Naging dati 9, 8:30, 9, 9:30, 9:15. Pero ngayon po, pagdating ng alas 8, almost 80% na mga kapatira nasa iglesia na. Subukan po ninyo, makikita niyo po ang pagbabago. Praise the Lord. Ang ganda po yan Sige po, ang ganda ang testimony po yan. Praise the Lord. Thank you po, Sister Neth. Ayan, thank you po. Ang sabi din po ni Pastor Joey De Ocampo, let us examine our hearts and our resources. Let us commit to being cheerful, generous givers who reflect the love and grace of God in all that we do. May our financial sharing be a living testimony to the life-transforming power of the gospel and powerful witness to the world of the love of Christ. Maraming salamat po, Pastor Joey De Ocampo. Okay po, so meron pa po kayong testimonya sa inyo pong buhay, mga kapatid. Ayan, pakibasa mo, Pastor. Pastor, pakibasa mo yan. May sinyero. Makikita mo ba? Nakikita mo ba yung screen, Pastor? Ayan, sige po. Galing nga tayo kay Sister po dito, mga kapatid, sa ating screen. As you consider the situation, return to the Lord His own in gifts and offerings. The love of Christ demands your offerings. He whose heart is filled with the love of Jesus will behold in every fellow being a memorial of the love expressed by Christ for human race. His love will cause their gratitude to flow forth in words and deeds of mercy and benevolence, receiving and giving. They work in harmony with Christ's example. Example. Amen, Pastor. Ang aking take dito, salamat, Sister Lilian. Empower talagang Sister Lilian ng pag-share na ito ng quotation from the Spirit of Prophecy. Pastor, ang ini-empower po talaga sa atin dito ay yung kung talagang tayo ay lubos na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na nagliligtas at sakripisyo niya, hindi talaga mapipigilan. Na-express natin ito sa pagiging benevolent, yung pagiging mapagpasalamat. At itong ating mga gifts and offerings sa Panginoon ay aapaw at makikinabang ng lubos ang kanyang tatapos na gawain, mga kapatid. Magkakaugnay po yan. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya dito ho salamat Sister Lilian sa pag-empower na yan. Additional quotations na tayo ay sinasabihan ni Sister White, pinalalakas tayo na ituloy natin ito, huwag natin itong ititigil, parang ganun, mga kapatid. Kaya ang sabi niya po dito ay, kung ikaw ay malapit na konektado sa Diyos, magiging handa kang magsakripisyo upang mailapit ang buhay na walang hanggan sa mga tao. Malapit nang mapahamak, mga kapatid. Jesus is coming soon. Kaya ito pong ating ginagawa ditong pagpapayaman ng mga espiritualidad ay makikita po talaga ito. Totoo yung sinasabi ni Sister Nitz. Hindi lang po sa simbahan nila makikita ito. Kahit sa lahat ng simbahan dito sa atin, kapag tayong lahat dito na sumusubaybay, magkakasama tayo araw-araw dito sa God First Morning, sama-sama natin ito ipapractice. Pagpapasensya tayo, titiisin ang lahat ng mga pangungutya ng kaaway at yung mga kapatid natin na hindi pa sila kumbinsido, hindi pa sila converted sa ating sinisigaw. Jesus is coming soon, mga kapatid. Tayo magmahalan. Huwag natin silang husgahan. Invite lang natin sila, patuloy na kumbinsihin. Humingi tayo ng tulong ng Banal na Espiritu. Magpanalangin tayo. Magmahalan.
At unti-unti mga kapatid, magagamot po itong selfishness na ito. Ourselves will be empty for selfishness at tayong lahat ay uunlad ang ating iglesia at gagamitin tayo ng Panginoon na bisa at maraming tao ang ating mapaparatnan ng pabalita at mayanda sa second coming Jesus. Mga kapatid, yung ating pong pagbabagong nararanasan dito sa araw-araw nating pagiging konektado kay Jesus na magkakasama po tayo ay ating hawahan, sabi ni Sister Nitz, hawahan natin kahit pailan-ilan lang, hindi kinakailangan mo marami kaagad. Hawahan natin sila ng spiritualidad na naranasan natin kay Jesus at binago tayo ng Panginoon sa ating mga pag-uugali. Put God first and you will never be lost. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Ano po? At talagang ang pag-ibig ng Diyos, no? Talagang siya ang unang nagbigay, mga kapatid, sa atin ng kanya pong pagmamahal. At sa pamagitan noon ay na-express din po natin ang ating pong pagtatapat sa kanya. So sa oras na ito ay tayo po ay dadako na po sa atin pong topiko ngayong umaga at pangungunahan po tayo ni Pastor Joey D. Ocampo. Ngunit bago niyan ay tayo po muna ay magkaroon ng ating pong station ID para po sa atin pong pagsisimula, mga kapatid. At ang topiko na ibabahagi po ni Pastor Joey D. Ocampo ay panawagan sa higit pang kasisigan, mga minamahal na mga kapatid. Maraming salamat. Good morning sa ating pong lahat. Mm-hmm. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the Church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the Apostolic Church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the combined offering plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So,
50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the combined offering plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the combined offering plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. May dalawang kapangyarihan na naglalaban, ang panig
umaga po ay ibigay po natin ang panahon sa pangunguna po ni Pastor Joey De Ocampo. Pastor? Happy God First morning po sa lahat. At purihin ang Panginoon na tayo po ay muling nagkasama sa layuning siya po ay sambahin. At ang isi-share ko po sa inyo ay nasa Council on Stewardship, chapter 10. Sa aklat po ng Apokalipsis, mga minamahal na mga kapatid, ay mayroon pong sinasabi doon ng wika ang sinumang sumamba sa hayop ay tatanggap din ng galit ng Diyos. So ang pagiging makasarili nga lagi nating sinasamba ay likas yan ng Diablo at yun yung paraan na tayo ay nakikianib sa kapangyarihan nito at yun yung paraan ng ating pagsamba sa Diablo. Ngunit ngayong umaga ay titingnan po natin ang ating pong pag-aaral. Tinatawagan tayo sa isang masigasig na paglilingkod para sa ating pong Panginoon. At masigasig na pananampalatayang nahahayag ang likas ng ating pong Panginoong Hesukristo. Nais ko pong i-share sa inyo ang ating pong topic ngayon. Ang topic nga po natin ay a call to greater earnestness. Sabi po sa ating pong pag-aaral, let us reflect mga minamahal na mga kapatid. Why are we so indifferent, sabi ni Ellen G. White, so selfish, so engrossed in temporal interest? Is our interest separated from Jesus? Has the truth become too pointed, too close in its application to our souls? And like the disciples of Christ who were offended, have we turned away to the beggarly elements of the world? We spend money for selfish purposes and gratify our own desires, while souls are dying without a knowledge of Jesus and the truth. How long shall this continue? So let us reflect from these writings of Ellen G. White, mga minamahal na mga kapatid. At may mga katanungan dyan na tayo lamang po ang makakasagot. Dito po sa talatang ito ay inaanyayahan tayo doon sa pagiging matapat nating relasyon sa ating Panginoon at pagmamalasakit sa mga kaluluwa na nakapaligid sa atin at involved po yung ating pong mga pananalapi, mga minamahal na mga kapatid. At ang wika po dyan, may God help you who can do something now to make an investment in the bank of heaven. We do not ask alone, but a free will offering, a return to the master of his own goods, which he has lent you. If you love God supremely, and you never as yourself, we believe you will give tangible proof of the same in free will offerings for our mission work. There are souls to be saved, and maybe you be co-workers with Jesus Christ in saving these souls for whom Christ has given His life. So, pansinin po natin mga kapatid, So, itong dalawang ito, yung pagiging matapat natin sa atin pong Panginoon Diyos, paglilingkod sa mga taong kailangang makaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon, involved nga lagi yung ating free will offerings. At ang paanyaya dyan ay ito yung paraan kung paano tayo nag-invest in the bank of heaven. Investment in the bank of heaven. So let's consider this investment in the bank of heaven. According to Matthew chapter 6, 19 to 21, do not store up yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.
So in our world today, we are constantly encouraged to accumulate wealth, secure our future, and build our legacies, whether through investment in stocks, real estate, or even personal achievements. The focus is often on what we can hold on to here and now. Yet, brothers and sisters, Jesus calls us to a different kind of investment. One that is not based on earthly security, but on eternal significance. Christ teaches us to invest in the bank of heaven. Sabi po sa ating pag-aaral, ano bang mayroon kapag tayo nag-invest sa bank of heaven? We can find security in it. When Jesus tells us not to store up treasure on earth, He's not condemning wealth itself. The issue is not only about money, but where our hearts are anchored. Earthly treasure, whether they are possessions, fame, or financial security, are inherently unstable. As Jesus says, they can be destroyed by moth, rust, or thieves. What we store here is temporary. It can vanish in an instant. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, kung lahat ng mangyan ay mawawala, all we have to do is ibigay na natin sa Panginoon. At yun yung paraan lamang tayo nag-i-store sa bangko ng kaharian. At wika, but the bank of heaven is impervious to decay. Investment in heaven are eternal. Jesus assures us that what we store there cannot be stolen or ruined by anything on this earth. Our spiritual riches, acts of love, faithfulness, generosity, and obedience to God. These are treasures that never lose their value. So Jesus invites us today to transfer our focus from fleeting earthly gains to eternal, unshakable rewards. Amen? So, it is good for us. It is always great for us, my dear brothers and sisters, to invest in the bank of heaven. For there is security in life and even in the life to come. According to the text, where your treasure is, there your heart will be. So again, we are being warned or admonished kung paano po tayo pipili sa umagang ito. Jesus doesn't warn us about where we invest. He also tells us that our investment reveal the true condition of our hearts. What we value shows where our affections lie. So if our time, energy, and resources are consumed by building an empire for ourselves here, it is clear, my dear brothers and sisters, that it is a clear indication that we place our hearts in the realm of the material. Kaya nagiging materialistic pagkaminsan tayo. Dahil lagi tayong nagtatayo ng imperyo o kaharian para lamang sa ating mga sarili. So if we direct our lives toward acts of compassion, kindness, service, and worship, we are showing that we are laying up treasures in heaven where our hearts are fixed on God's kingdom. The investment we make is a reflection of our priorities. When we choose to invest in the things of God, we align our hearts with His will and purpose for our lives. So, brothers and sisters, it's a warning for us. Kung nasaan ang iyong puso, alipin kayo noong pinaglalagyan ng inyong mga puso. Ang sabi ng aklat ng Romans, kung kanino natin inihahandog ang ating sarili, ay alipin tayo ng ating pinaghahandugan. Ito man ay sa anyo ng kamatayan
o sa anyo ng buhay. Ito may sa anyo ng kadiliman o anyo ng kaliwanagan. So tayo po ay maglaan ng ating pong buhay lamang para sa ating pong Panginoon. There is a eternal return on investment. Always remember, if we are invited to invest in heaven, the bank of heaven, there is always eternal return on our investment. Let's take a look at this. The beauty of investing in the bank of heaven is the return on investment. Alam po natin yan lang, yung mga nagtatrabaho sa bangko. Alam po nila yan. But this return is far beyond anything the stock market can promise. Jesus describes rewards in heaven that are unimaginable by earthly standards. Because there is eternal life with God in His presence. Because there is a crown of righteousness for those who live faithfully. There are riches of glory that are beyond comparison. There is a life of peace and joy that never ends. These rewards are based on the spiritual deposit we make here on earth. Every act of kindness, every prayer, every moment spent in worship, every sacrifice made in the name of Christ is a deposit into an eternal account that will never diminish. Now the question is how to invest in the bank of heaven. Now that we know the importance of heavenly investment, how do we actually make these deposits? Yes, Jesus gives us several ways. Number one, to invest in the bank of heaven, we have to serve others generously. When we serve those in need, we invest in the lives of others, which has eternal implication. Jesus said, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. To invest in the bank of heaven, we have to practice radical generosity. Giving to the poor, supporting the ministry of the church, gaya ng lagi nating sinasabi, combined offering plan, na kung saan ay 10% or more, kinakailangan nating sumuporta dyan, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ito ay paraan tayo nagbibigay ng radical generosity, nga paraan tayo nag-i-invest sa bank of heaven. And helping those in distress are ways to store up treasures in heaven. Jesus taught that when we give to those in need, we are not just giving to them, we are giving to Him. Another thing is to invest in the bank of heaven is to live with integrity and holiness. Sa pagkakaloob pa lamang mga minamahal na mga kapatid ng ating pong mga pinansyal na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay nagpapakita na sa atin ng integridad o kaya ng kabanalan. The way we live our lives, choosing righteousness over sin and truth over deceit, is an investment that secures our future in eternity. Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Another thing is to invest in the bank of heaven, pursue God's kingdom and His righteousness. When we prioritize God's work on earth over our own ambitions, to make an investment that yields eternal fruit. Jesus promised that if we seek first the kingdom of God, all other things we need will be added to us. God first, morning po ang kailangan natin mga minamahal na mga kapatid. God first. Siya dapat ang ating pong unahin. Lalong-lalo na sa ating pong mga pamumuhay bilang isang Kristiyano. Pananalapi man yan. Puso at peso ay kailangan natin sa gawain ng ating pong Panginoon. Unahin po natin siya sa ganitong paraan. Sa lahat ng mga bagay na mayroon tayo,
Unahin natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, investment in heaven, in the bank of heaven, matters most. Investing in the bank of heaven isn't just about receiving rewards. It's about partnering with God in eternal world. When we invest in heaven, in the bank of heaven, we, number one, align our lives with God's purpose. Our lives take on eternal significance as we participate in God's plan to redeem the world. Why investment in the bank of heaven matters most? Because we experience true peace and joy. The satisfaction of living according to God's will surpasses the fleeting pleasures of earthly wealth. The investment in the bank of heaven matters most because we lay a foundation for our future generations. Nagiging, po tayo mga minamahal na mga kapatid, nagiging paraan tayo upang hawaan ang mga susunod na henerasyon sa buhay po natin at sa iglesia ating kinaaliban. Just as we pass down material inheritance, our spiritual investment can influence the lives of those who come after us. Mamamatay po tayo sa mundong ito bago pa dumating ang ating Panginoong Hesus. Ang mas mahalaga ay mahawaan po natin ang mga susunod pong henerasyon upang magtapat sa ating pong Panginoon at ipagkaloob ang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Ellen G. White, the Lord will bless you in the good fruit you may bear to His glory. May the same Holy Spirit which inspired the Bible take possession of your hearts, leading you to love His word, which is spirit and light. May it open your eyes to discover the things of the Spirit of God. The reason there is so much dwarf religion today is because people have not brought practical self-denial and self-sacrifice into their lives. Ito po yung lagi nating pinag-aaralan. Practical self-denial and self-sacrifice in our lives. Alam na po natin ang kahulugan nito, mga minamahal na mga kapatid. Ang kulang na lang siguro ay commitment natin o kaya pagtatalaga natin sa ating Panginoon. Kaya in conclusion, investing in the bank of heaven is the wisest and most fulfilling decision we can make. Earthly treasures will always be temporary and fragile, but heavenly treasures are permanent and enduring. By shifting our focus from accumulating temporary wealth to investing in God's kingdom, we align our hearts with His eternal purpose and secure rewards that far exceed anything this world has to offer. Let us take Jesus' words to heart. Where your treasure is, there your heart will be also. Let's choose today to invest in the bank of heaven, where our hearts can truly be at rest, knowing our rewards are eternal. So our prayer, Heavenly Father, thank you for the incredible opportunity to invest in your eternal kingdom. We recognize that the things of this world are fleeting, but the treasures we store in heavens are eternal. Help us to be wise stewards of the time, money, and resources and talents you've given us. May our hearts be fixed on you, and may our investment reflect your love and glory. Guide us to live in such a way that our treasures will be in heaven, where they will last forever. In Jesus' name, amen. 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 Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Thank you, Pastor Joey. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat po, Pastor Joey, sa napagandang mensahe. May we all invest in the bank of heaven, mga minamahal na mga kapatid.
So sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa atin pong United Prayer. Amen, mga kapatid, ano po? Doon tayo mag-invest. Sabi nga ni Pastor Joey, sa bangko ng kalangitan, ano po? Huwag dito sa lupa. Paano tayo makapag-i-invest doon, mga kapatid, sa bangko ng langit? Alam natin ang paraan, ngunit hindi natin magawa, mga kapatid. Nasa na yung aking... Ayan. So, paano nga ba tayo makapag-i-invest doon? Unahin natin, mga kapatid, ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Yung unahin natin siya sa bawat araw, sa bawat umaga, sa bawat oras, ay makapag-i-invest tayo sa kalangitan, sa bangko ng kalangitan. Ngunit paano? Pag-attend lang sa devotional, hindi natin magawa. Ako'y nalulungkot na. Marami kaming members sa Gapan. Pero, bagay, kayo din naman, mga kapatid, nag-share kayo, pero tila bagay na i-ignore lamang, nakakalungkot. Pero ganun pa man ay hindi natin sila pwedeng pilitin. Baka sila ay puyat, baka sila ay maagang papasok, baka sila ay sa iba nanonood. So, okay lang, okay lang yan. Patuloy tayo mag-invite, patuloy tayo mag-encourage ang kapatid sa tuloy-tuloy lamang tayo, po. At dito nga sa aking reflection, sabi dito sa point number 1, paano tayo makapag-i-invest sa bangko ng kalangitan? Itatawagan tayo ng devotional na ito, tayo mamuhay ng according to God's will. Ayan, paano sabi ko nga, kailangan natin mag-worship palagi, sa pamamagitan ng devotional, mananalangin. So, ayan, yan ang isang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At itong pag-COP na ito, nabanggit na naman, ito isang paraan, mga kapatid, na mapapalapit tayo sa Panginoon. Walang duda. Experience ko yan, Pag ikaw pala nag-COP, naiisip mo lagi ang Panginoon, At hindi mo dapat yung gagawin dahil may inaasahan kang kapalit. Pagkus ginagawa natin yan dahil tayo unang nakatanggap ng blessings galing sa Kanya. Pangalawa, yung faith daw that leads to selflessness. Kailangan tayo magkaroon ng faith na mawala yung ating selflessness. Kailangan nating i-priority yung eternal truths, yung katotohanan. Yan ang ating dapat na ipamuhay, So, at pangatlo, practical self-denial and sacrifice. Di mawala yung sacrifice, self-denial, para makapag-invest tayo ng kayamanan sa kalangitan. Ano yung mga self-denial, yung mga gusto natin. Mga gusto natin ay ating i-sacrifice. Gusto pa nating matulog sa umaga, i-sacrifice mo na, makikinig ka na sa devotion, matututo ka, magbabago ka. Gusto ko pang marami kang gusto sa buhay, i-sacrifice mo yan at isipanalangin mo kung ikaw ba'y mapapalapit sa Panginoon o hindi. Marami sa atin, yes, mapapalapit ako sa Panginoon. Sabi niya lang yun, paano maging malapit? Di ba, hindi ka nga nagde-devotional, hindi ka nga nagwo-worship. Madalang manalangin mo, paano ka mapapalapit sa Panginoon, di ba? So, ganyan, at sana nawa tayo ay patuloy na matuto pa, maging isang halimbawa. Good morning po, happy God first morning po, Ate Janice. At tayo maging halimbawa sa Panginoon, po. Full trust God, sabi na ni Risa. Automatic niya tayo ituturo sa atin ano gagawin at iisipin. Ma-amaze tayo. Totoo yan, na ni Risa. Basta't magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Siya na mismo magtuturo. Sasabihin niya sa'yo, oy, mag-devotional na tayo. Inaaya ka ni Jesus. Oy, manalangin tayo. Oy, agahan natin punta sa church. Oy, yung offering mo lumalaki na, baka mag-ano ka, sabihin ng Panginoon. Baka magdududa ka pa. Baka manghinaya ka pa. Huwag na, sabi ng Panginoon sa'yo. So, ayan, at tayo ay, sabi nga kay William Miller kanina, panahon ay malapit na, wala nang dapat sayangin oras. Tayo ay patuloy na maging tapat at huwag mag-ipon ng kayamanan dito sapagkat ang mga kayamanan dito ay nalulusaw, luluma, nabubulok. Kayamanan sa langit ay hindi, po. At tayo manalangin, mga kapatid. Sama natin yung mga prayer request dyan. Nabasa ko naman lahat. Sama natin sa panalangin. Let's pray po.
banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, salamat po muli at muli nyo kaming ginising. Muli nyo kaming binigyan ng pag-asa. Muli kaming nakakonect po sa inyo. Salamat po sa inyong pagmamahal, sa mga reminder sa amin. Una-una doon sa history nila Miller na sila ay nabigo ngunit nagpatuloy o dakilan Diyos. Patuloy sa ipalaganap ang inyong pagdating na malapit na. Alam namin na sa panahon na ito ay tunay na malapit na. Kaunti na lamang natitirang oras namin o dakilan Diyos. Tulungan niyo po kami na makapag-invest, makapag-ipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan at hindi dito sa amin sa lupa. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng self-denial upang sa ganun kayo pong aming unahin at kami makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. O dakilan Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa umaga na ito. Gamitin niyo po kami maging halimbawa sa aming iglesia, maging halimbawa sa aming bahay tahanan upang aming mamahal sa buhay na hindi namin kapananampalataya ay aming maaakay, masama sa aming simbahan. O dakilan Diyos, ayaw po namin na mangyari na sila ay maiiwan. Mahal po namin sila, ngunit sa sarili naming kakayanan ay wala po kaming magagawa. Kailangan namin po ang tulong po ninyo sapagkat kayo ang dakilang Diyos manggagamot, ang aming provider, ang aming tagapagligtas. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito ay marami po kaming mga kahilingan. Nais namin ilapit po sa inyo. Unang-una si Sister Abel Hermino. Siya po ay nagpapatuloy sa kanyang pagpapagaling. Nawa ang mga na-share sa kanya na tulong, kaalaman ay kanyang magamit upang sa kanyang pagpapagaling, pagpapalakas. Siya po ay magtagumpay sa tulong po ninyo. Dalangin din po namin patuloy si Brother Ramon Hernandez na nagpapasalamat siya at ang kanyang asawa dahil bumalik nga ang kanyang paningin at sa kanyang patuloy na pagpapagaling. Samahan po patuloy siya. Kanya pong maranasan makita na ang nagpagaling sa kanya ay kayo at hindi ang doktor, sapagkat ang doktor ay ginamit nyo lamang para siya ay gumaling. At nawa makasama na si Sister Rosel, kanyang asawa, sa pagsimba, makasama niya sa pananampalataya, pagtatapat at paghanda hanggang sa lalapit niyo pagdating. Dalangin din po namin si Sister Sinaida Manarang at si Ate Sally Sanchez. Sila ay panalangin nila yung kanilang mga mahal sa buhay ay makasama nila sa pagsamba, pananampalataya at paghanda rin sa nahalapit niyo pagdating. O dakilan Diyos, gamitin niyo po silang dalawa na maging halimbawa sila sa kanilang asawa at makita nila na kayo ay mabuti, kayo ay aming tagapagligtas. O dakilan Diyos, kaya din sa patuloy na comfort sa ang panalangin namin sa pamilya ng Alpindo family sa pagkawala ng kanilang tatay ng tahanan. Nawa ang iyong mga pangako magbigay ng kaluwagan sa kanilang mga puso at magpatuloy sa kanilang buhay na nagtatapat, nagtitiwala po sa inyo. Dalangin din po namin patuloy si Tatay Divino Alabanza sa kanyang operasyon sa panahon na ito ay samahan niyo po siya. Dalangin din po namin si Pastor Nelvin at kung ano man ang kanyang nangyari ngayong araw na ito ay nawa ay siya okay lang. Ingatan po sila sa araw-araw na kanilang pamumuhay at patuloy na siya ay samahan silang mag-asawa. Meron silang kahilingan o dakilan Diyos, kanilang mag-asawa na kanilang hinihintay ng munting anghel ay inyo ipagkaloob po sa kanila. Kaya din si Brother Kevin, Sister Cindy, kaya din ang kalusugan ng mag-asawang sina Brother James, Sister Diane Magsalin. O dakilan Diyos, kasama namin sa panalangin si Sister Estrella Joy Arilia. Nawa ang kanyang trabaho doon ay maging permanente, magkaroon siya ng permanent visa. O dakilan Diyos, siya makatulong sa pamilya nila sa gawain, sa pinansyal at sa iglesia. Dalangin din po namin patuloy siya na kanyang mga plano ay inyo pong pagpalain, samahan siya sa inyo, kanyang mga plano na ang inyong kalooban ang masunod at hindi ang kanya. At siya ay patuloy na huwag mapalayo at bagkus mapalapit po sa inyo ng lubusan sa bawat sandali. Dalangin din po namin pagpapatuloy ng training ni Brother Buboy Paa. Samahan po siya sa mga sandali na ito at nawa ito ay patuloy na maging successful ang kanyang gagawin at sa kanyang
makakatulong sa kanila sa kanyang trabaho, sa kanyang mga pamilya, at sa lahat po ng kanyang mga desisyon sa buhay ay siya po yung pangunahan, o dakilang Diyos. Kaya hindi naman nilangin namin Sister Janet Katmaytan, si Brother Jojo, sila po ay nasunugan. Salamat po at sila ay safe, ligtas, at ang mga material na nawala ay alam namin na ibabalik po ninyo sa kanila, at sila ay nagpapasalamat at kahit papaano ay walang nasaktan sa kanilang mga kapitbahay, kanilang mga kasambahay. Salamat din po at sa umaga na ito na muli kami nakakonek sa inyo at narito ang aming mga kapatiran sa pagpapatuloy naming panalangin. Dalangin namin ang kaibigan ni Sister Elizabeth Bautista na magta-travel ng soya beans Pampanga to Batangas. Ingatan po sila, malayo ang kanilang travel, at ngunit ang inyong pag-iingat ang kanilang maranasan, makarating sila doon na ligtas hanggang sa kanilang pagbalik. Dalangin din po namin ang apo ni Sister Sinaida na may kaarawan sa araw na ito, si Kendra de Guzman. Ang panalangin ng kanyang lola, siya lumaking nakikilala po kayo, siya malaking malusog, pag-iingat po sa kanyang safe travel sa araw-araw papunta sa school. Gamitin niya po si Sister Sinaida na maging halimbawa sa kanilang tahanan, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, upang silang lahat ay maging masaya, nabubuhay, naghihintay sa inyo na kalawang pagbabalik. Dalangin din po namin patuloy ang anak ni Sister Wilma na nawa one day ay makasama niya sa pagsamba, pananampalataya at paghanda para sa darating, para sa inyong nalalapit na pagdating. Patuloy niyo pong gamitin Sister Wilma na maging example, halimbawa ng kanyang mga anak, kanila sa kanilang buong bakuran, o dakilang Diyos, upang sa ganun ang buong pamilya ay masayang sumasamba sa isang Diyos, kayo bilang aming personal tagapagligtas. Dalangin din po namin patuloy si Brother Eliseo, ang kanyang mga nakikilala dito sa Gapan, ay bigyan niya siya ng pagkakataon na maipakilala kayo bilang aming personal tagapagligtas, maisama namin, ma-share namin ang inyong magandang pabalita, at higit sa lahat na pagdating ng aming pangaral, ma-invite namin at magkaroon ng pagkakataon na sila rin naman ay malaman ng katotohanan. Dalangin din po namin ang mama ni Sister Emelinda Makalalag na may sakit, samahan po siya sa kanyang pagpapagaling. Ganyan din yung dalawang anak ni Sister Emelinda, Joban and John Mark, sa kanilang pagtatrabaho sa malayo. Ingatan po sila, o dakilang Diyos. Patuloy na sila yung mapalapit sa inyo at hindi mapalayo. Ganyan din naman Sister Hazel, na kung saan may nabibigatan sa buhay sa mga sandali na ito. Inyo po siyang bigyan ng kanyang mga pangailangan. Ang kanyang mga plano ay isama po kayo upang sa ganon siya ay hindi mabigo, pagkos kasama kayo sa pagtatagumpay. Dalangin na po namin iba pang mga prayer request sa umaga na ito. Mga nakikinig, kasama namin na nalangin ngayon sa live, ay aming sinasama sa panalangin. Ganyan din naman yung mga makikinig mamaya sa replay, saka yung mga nasa background. Ang kasambayan ni Nanay Fina Riga Hermoso, ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Ate Revi kasama ng Salinato Church at ang mga kapatiran doon, lalo na mga bagong binyagan, ang sambayan ni Sister Emelinda Makalalag, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Ate Lorna Paa, ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, ang sambayan ni Sister Mildred, sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama na si Sister Hana, ang sambayan ni Sister Mirna Gonzalez, ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco kasama na yung kanyang apo na si Veronica, ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, gayon din ang sambayan ni Sister Sinaida Manarang, ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, sambayan ni Sister Nimpa Rivera, ang sambayan ni Sister Josephine Mercado kasama na yung mga kapatiran ng Peñaranda, o dakilang Diyos. Gamitin niyo po si Sister Josephine na maging halimbawa, example ng patuloy na pag-connect po sa inyo sa kanyang pag-attend sa devotional, ay kanyang mahikayat ang kanyang mga kapatiran doon na makinig din at makilahok sa devotional,
kung hindi man ay sa kanilang personal devotional, upang sa aming paglago, kayo po ay aming makasama sa bawat araw, bawat sandali habang kami naghihintay sa nalalapit na inyong pagdating. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Elizabeth Bautista. May mga kahilingan din po sila, o dakilang Diyos. Patuloy niyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban. At kayo din ang sambayan, Kuya Melchor Calas, Kuya Narsing Calas, Kuya Monching Calas, at ang sambayan ng buong Ampugo Church, o dakilang Diyos. Kayo din ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat, kasama ng guys, school, parents, pupils, teachers. Dakilang Diyos, dinggin niyo po ang aming panalangin patungkol sa aming paaralan. Mas marami pa mga bata aming maturuan, mas marami pa mga parents ang makilala kami at ma-involve sa aming gawain. Kasama din po namin sa panalangin ng sambayan Sister Gloria Balbito, ang sambayan ni Sister Flory Sanchez, o dakilang Diyos. Patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Makita ang katotohanan, makita ang mga karapat dapat matutunan kung paano mag-ipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan. So sadly, dakilang Diyos, salamat din po sa umaga na ito. Muli kami nakakunik sa inyo. Dalangin namin ang sambayan ni Sister Juliet Barcibal at Sister Rose Chris Encarnado, ang sambayan ni Sister Maricel Velasquez, ang sambayan ni Ate Janice Mactal. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Humihiling po kami ng kapatawaran ko sa inyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Nawa ang aming pagbabago, makasama ka namin sa bawat araw, unahin ka namin sa bawat umaga, sa bawat sandali ng aming buhay, upang sa ganon mahirap man ang buhay, kami maging masaya, sapagkat sa inyong biyaya at pagpapala kami po ang maasa. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors, sa mga sumama sa panalangin. Salamat sa mga patuloy na natili. Marami-rami ang ating bilang ngayon. 30 live viewers. Salamat po sa pakikinig. Sa mga nag-share, salamat po. Alam niyo po, mga kapatid, dapat mas marami pa yung 30. Sa church pala nanggapang kulang na yun. Ano? Ako, pinapanalangin ko na nawa ay sa ating mga church, alam natin, ito, real talk po ito. No? Sa bahay, mahirap makapag-devotional, ano? Lalo na sa umaga. No? Ganoon din naman sa gabi. Pero meron namang mga parahan para maki-devotional tayo. Tulad nito, no? Hindi naman siya mabigat. Ano? Gising ka ng maaga, buksan ng cellphone, buksan ng laptop, buksan ng computer. Samang makinig, samang manalangin. Tayo lahat ilalago, mga kapatid. Yan ay sigurado ko sa inyo. Pag kayo nagpatuloy sa devotional, pag connect kay Jesus, lalago at lalago kayo. Dahil mismo ako sa sarili ko, lumalago ako. Nakikita ko po, ano. Nakikita ko. Kaya ako'y nalulungkot, ano, sa mga kapatiran na walang oras para mag-devotional. Nawa, kalabitin natin sila, yung mga ating mga kapatiran, ano. Panahon na, mga kapatid, ulit. Parating na ang Panginoon, sabi ni William Miller. Kung siya nabigo sa kanyang first disappointment, greatest disappointment, tayo nandito ngayon, hindi tayo mabibigo. Tunay na darating na ang Panginoon. Ano po? Ayan, salamat po sa inyo, mga kapatid. Salamat sa lahat ng nanatili. Salamat na mga, dumagdag pa na isa, naging 31. Sa kapatid na pumasok, i-back nyo na lang ng konti. Maganda yung ating lesson, ano? Maganda rin yung ating prayer. At hanggang bukas pang muli, mga kapatid, tayo magpapatuloy. Bukas, tama, pwede. Hindi naman pala maapektuhan aming may travel ako bukas. Ako ay pupunta doon sa malayong bayan kay Dr. Tam Mateo. Bibili ako ng supply kasi ako ay may naramdamang kakaiba. Ayun, ano, panalangin niyo ako, mga kapatid, ng aking kalusugan maging mas okay, ano. Bumaba sa pagbaba ng aking immune system ng 2 linggong puyat ng evangelism, may na-develop na di ka nice, pero di tayo nalulungkot, ano. Yan ay pagagalingin ng Panginoon, ano. God first morning po sa ating lahat. Tandaan, unahin natin ang Panginoon, ano po. Hindi niya tayo ihuli. Hanggang bukas po muli. Happy midweek sa ating lahat.
message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.